Viral ngayon ang video ni Senador Joel Villanueva na tila sinusulsulan daw si Senador Amy Marcos para harangin ang paghain ng isang mosyon ni Senator Risa Hontiveros. Ito ay bago nagkasagutan na ang dalawang senadora sa kasagsagan ng debate sa impeachment ni VP Sara. Ang Nagpapalusot ka pa. Ganyan ba yung makajos? Di ba? Ganyan ba yung makajos? depensa ni Senator Villanueva sa agenda report ni Hannah T. Pwede mo lang sabihin sa microphone. Inaprubahan natin motion Para tumigil siya. kahapon. Point of order. Para po kami. Point of order, Mr. I President. have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. Kuha ng Bilyonaryo News Channel ang ngayoy kalat na video. Isang eksena bago magpalitan ng salita sina Senators Risa Hontiveros at Amy Marcos. Kita ang tila Yan, no? pangkonsulta ni Senator Amy kay Senator Joel Villanueva bago mag-raise ng point of order habang nagsasalita si Hontiveros. Kita nyo? Umani ito ng samut-saring batikos online. Lalo't nagmistulang tinuturuan niya si Marcos na Villanueva, wala kang mga babobo dito, Villanueva. Ha? Ha? Marami na nga nagsasabi sa comment section sa akin, JIL ka. Sabi, ano na yun? Judas is Lord. Madadamay ka dito, Villanueva. Wag kang magde-deny. Hindi pwede magsalita yung video. Ha? May pa-drama-drama pa kayo suntukan. May pa-arte-arte pa kayo. Suntukan kayo ni Robin. Magampasan kayo, wala kaming pakialam sa inyo. Dami nyong kuda. Oh, yan yung Senado natin. Diyan sila magaling, magtanggol ng magdanakaw, pero dun sa sinatalakay natin 200 sweldo, wala. Nga ang Pilipino. lumapit sa podium, kasama si Senator Bato de la Rosa. Pero, paano nga ba ito nangyari noong June 10? Una na kasing nagmosyon si de la Rosa na i-dismiss na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Tinangka Bobo. ni Senator Bongo magsalita Bobo na ito. Mga tiga-debaw na to na senador, bobo eh. Ang bobo talaga. Sobra. pagkatapos niya na sinubukang pigilan ni Hontiveros. Matapos isuspinde ang sesyon, sinubukang i-move ni Hontiveros na wag munang magpamosyon at magpasalita matapos ni De La Rosa dahil nakabinbin pa rin ang dapat sanay panunumpa nila bilang senator judges. Alinsunod sa napagkasunduan nilang motion isang araw bago iyon. Paliwanag ni Senator Joel, lagi raw siyang natatanong sa floor at nag-procedural question lang si Senadora Amy. Sa patong-patong na naging motion, pwede ang mag-point of order. Dati na rin naging majority floor leader Tinuturuan mo. Dumidila ka pa sa video. Taka ka ba, Villanueva? Ha? Sino tinatanga nito? Sino tinatanga-tanga mo? Ha, Villanueva? Magsisinungaling ba yung video? Tinuturuan mo, dumidila-dila ka ba? Taka ka ba? Ha? Oh, ito yung video mo. Tanga yata ito eh. Tanga-tanga ang putik na to. Ginagawa talaga tayong tanga neto, mga senador na to. Ginagawa tayong tanga talaga neto. si Senator Joel, na anak ni Jesus is Lord Church founder, Brother Eddie Villanueva. Maging si Attorney Jesus Falsis nag-react din sa video. Sabi niya, sinusulsulan daw ni Villanueva si Marcos para guluhin si Hontiveros. Depensa naman ni Villanueva, clearly, malisyoso ang naging pagkalat ng video. Malisyoso? Anong tawag sa'yo? Ha? Anong tawag sa'yo? At kung minority block naman ang may point of order, ganun din ang gagawin niya. Nako, sinungaling ka talaga, Villanueva. Kita-kita, dumidila ka pa. Napakasinungaling talaga nito. Jesus is Lord, sinungaling. Ang putik na to. Ano yan? Tama. Ano to pag ano? Ay, Ninang, kamusta? Ninang, thank you, Ninang. Ano yan?
Pag, magnanakaw ang pagtatanggol, magsisinungaling ka na? Tapos, pagtatanggol mo yung sweldo na 200, hindi mo kaya. Bakit? Ninang mo si Bilyar? Ano yan? Anong malisyoso? Unggoy! Matapos ang mahabang debate nung araw na yun, saka dinesisyonan ni Senate President Cheese Escudero na kailangang mag-convene bilang impeachment court para mapagdesisyonan kung ano ang gagawin sa impeachment case ni VP Sara. Para sa agenda. Wala kang manloloko. Tignan mo yung nasa comment. Ayan, no? Oh. Nakakahiya ka sa born again community, Villanueva. Ayan, no? Oh. Nakakahiya ka, Villanueva. Di ka pala matinong tao. Jesus is Lord po kayo. Isa kang halimaw. Oh. Asan na ang Sibak Party List? Akala ko ba against ka, Joel, sa korupsyon? O, Sibak Party List pa more. Ayaw ni Lord ng sinungaling at sumasamba sa pera. Si Joel yun. Oh. Oh my God, Senator Villanueva, I can't believe you do this. Sibak pa naman party list mo and you did this. You're such a disappointment. Ayan, ang senador nyo. Oh. Yan ang senador nyo, Villanueva, mahusay. Oh. Ayan, oh. Nako, Brother Joel. Oh, patay ka na, Brother Joel. Oh. Yan, oh. Sa kanilang kulto, hindi bawal ang magnakaw, kundi kampihan pa ang mga salarin. Ekis ka na, Villanueva. Walang talagang kwentang tao ito. Kaya kita-kita sa video eh. Kita-kita mo sa video. Hindi naman po magsisinungaling yung video. Ginagawa lang tayong tanga neto mga to. Di ba? Oh, tingnan nyo, oh. Kita-kita sa video, ginagawa tayong tanga eh. Oh. Oh. Ikaw mag-point of order. Oh, ikaw ang point of order. Okay, tinuruan mo. And again, the subject, Oh. this was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of revenue. Oh, oh, mag-point of order ka na. Mag-point of order ka na. Sinisira mo, binabastos mo si Risa Ontiveros. Oh, sabihin mo ng tinuturuan mo maging bastos. Oh. Tinuturuan mo maging bastos. Hindi mo tinuturuan ng tama. Oh. Which takes precedence Ayan, oh, dumila ka pa, oh. over all Oh. motions. Oh. I state my motion, Mr. President, to Oh. momentarily suspend. Oh, mag-point of order ka na, mag-point of order ka na. Sinungaling to. Oh. Tinuturuan mo maging bastos. Oh. Kita mo? Wala daw, malisyoso daw. Villanueva, basang-basa ka na. Pare-parehas kayo. Oh. Dumako tayo dito. Naniniwala ang isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na dapat mag-inhibit ang ilang senator judge ng impeachment court. Kasunod ito ng pahayag nila para ma-dismiss na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinontra ito ng Senate President na tumatayong presiding officer Isa ka pa, Chisisudero, lang buhay. ng korte. Nakatutok si Ian Cruz. Sa proseso ng hudikatura, may tinatawag na judicial recusal. Ito ang pagdiskwalipika sa isang presiding judge sa paghawak ng isang kaso dahil nakompromiso ang kanyang impartiality. Tama. Dahil nitong masiguro ang isang paglilitis ay patas at walang kinikilingan, bagay na pinoprotektahan mismo ng saligang batas. Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, dating National President ng Integrated Bar of the Philippines, maaaring magkusa ang isang huwes o kaya'y magmosyon ang isa sa magkatunggaling partido sa kaso para persahang alisin ang hukom. Upon motion of either party on limited grounds, for example, relationship, conflict of interest, prejudgment, mga ganyan, pwede hong by force mapapa-inhibit yung judge at mapapalitan. Sa paniniwala ni Attorney Christian Monsod,
isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Dapat nang mag-recuse o mag-inhibit bilang senator judge ang ilang senador dahil sa mga naging pahayag nila. Dapat po talaga mag-inhibit na yan. Kasi po, nabababoy na yung konstitusyon. Putik, hindi nila naiisip na yung babaeng nakapiring, putik, nakadilat na eh. Diba? Nakadilat na eh, nakapiring. Nakaganon yun eh, may takip pa nga yun eh. Sa kanila, nakadilat na. Bukod sa nakadilat, nakatutong lahat kay Sara Duterte, kupal. I think, they should, Senator Pato, Tolentino, about recusing. Yan, si Bato, si Tolentino, si Robin, si Bongo, si Aimee, Babalu. Ha? Aimee, mag-inibit ka na. Ha? Nangano ka eh. Ha? Nangano ka eh. Ha? Nangano ka eh. Ha? Themselves. The source of legitimacy is independence. If they're incapable of independent thinking, I think they should withdraw and say, we are not participating. Nitong Martes, tumayo si Senador Bato de la Rosa para hinging i-dismiss ang impeachment complaint kahit hindi dumaraan sa paglilitis. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Oh, anong dapat gawin ni, eto na, yung sinabi ko kanina, nag-react tayo kaninang umaga. Anong ba sabi ko? Anong dapat ginawa ni presiding officer? Dapat, sinunod niya yung sinabi ni Win Gatchalian. Sasabihin dapat ni Jesus Cordero, Your Honor, bullshit ba to? We are not in trial proper. Wala pa tayo sa trial proper. You can proceed to ask that question either on the prosecutor and defense. Di ba? Kung nandun na yung prosecutor, sila ang tatanungin yan. Oh, hindi. Pinasa nila ng pinasa hanggang sa pinasa at binalik sa Kongreso. Dapat ginawa ni Jesus Cordero yan. Hindi naman tayo dito matalino eh. Marunong lang tayong umintindi. Bilang presiding officer, kinontra mo na yan. Dapat sinabi mo, hintayin natin yung trial proper na which is nandito yung defense, nandito yung prosecutor. Dahil isa kang jury o husgado, dun mo itanong. Gaya ng natural na korte. Kapag nakita mo na etong ebidensya na to, halimbawa, etong ebidensya na to, original copy ba to o hindi? Sinasabi ng prosecutor, original copy po ito. Sabi ng prosecutor, sabi ng defense, hindi, Xerox yan, Xerox yan, Xerox yan. Ang ginawa ng hukom na si Bato, sinabi niya, sana, sa tingin ko, dismiss na ang kaso na to. Ganun ang nangyari. Bilang hukom, ganun ang ginawa. Sa tingin ko, dismiss na ang kaso na to. Wala siyang hininging explanation sa prosecutor, wala siyang hininging explanation sa defense. Hindi man lang siya nagtanong na, etong kaso na to, sa tingin ko, ikaw, prosecutor, J.K. Luistro, Xerox ba to o original? Oh, hihintayin mo ngayon yung sagot. Pero ginawa nila, walang tao doon. Siya lang mag-isa, mga jury, mga hurado. Wala pa ang mga prosecutor bilang formality sa isang korte. Dinisisyonan nila. Ganun po kaayop ang nangyari. Diba? Oh,
Kita mo? Kasi sino tatanungin mo ng validity ng impeachment? Wala pang trial proper. Ganun kabobo si Bato. Si Senador Francis Tolentino naman, sinabing functionally dismissed na ang impeachment case kapag lumagpas sa June 30 ang paglilitis. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation. Hinihinga namin ng reaksyon si Tolentino. Sabi naman ni De La Rosa, hindi siya mag-i-inhibit dahil walang pagbabawal sa naging hakbang nila na ipadismiss ang impeachment complaint. Anong walang pagbabawal? Saan mo nabasa yan? Saan mo nabasa yan? Sa pocketbook? Alam mo, ano kaya binabasa na ito nila Bongo, nila Bato, nila Robin? Pocketbook yata o kaya tik-tik eh. Biro mo yung may akda na ng konstitusyon, sinasabihan kayo, ang tatanga nyo. Wala kayong utak. Sinasabihan na kayo. Hindi nyo sinasabi na hindi nyo dapat sinasabi na kayo ay magpapadismiss. Wala kayong karapatan, ang hirap nyong umunawa. Ang sasabihin nyo lang dyan, sasabihin nyo pag nagbotohan, convict or acquit. Yun lang. Walang dismiss. Hindi kayo magsasabi ng dismiss. Ayon kay Attorney Cayosa, ibang klase raw ang impeachment court sa mga regular na korte sa hudikatura. Dito ho kasi sa Senate Impeachment Court, it's a class by itself. Ibang klase ito. They have their own rules. Ayon sa legal expert, hindi madali at magiging madugo ang pagpapa-inhibit at maging ang pagpapatanggal sa isang nakaupong senator judge ng impeachment court. Maaari, but pagbobotohan nila yan ulit and it will be very contentious. Wala kasing specific provision dun na unlike the rules of court and many other rules of administrative bodies. Pero sabi ni Senate President Cheese Escudero, hindi nila mapipilit ang isang senator judge na mag-inhibit sa impeachment. Desisyon nila kung mag-i-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw tanggal ka na. Hindi ganun yun. Walang ganong klaseng procedure o proseso sa impeachment court man. Galing ni Cheese. Galing magmaniobra ni Cheese. Obvious na obvious. Galing mo magmaniobra, Cheese. Very, very good ka talaga. O sa regular court. Sakaling may mag-inhibit nga sa mga senator judge na kalyado ni VP Sara, magkakaroon ng bagong tanong. Ang requirement sa saligang batas is 2/3 of all of the members of the Senate. Majority is based on who votes. That is a rule that applies to the courts. Halimbawa, may mag-recuse na isa, 22 na lang ba bibilangin natin o out of 24? So, hindi klaro yun sa saligang batas, hindi rin yung klaro sa rules. Possible naman na may mag-recuse talaga. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, Bentec. Hindi naman namin tatapusin yung impeachment eh. Hindi naman namin tatapusin yung impeachment eh. Sino ba nagsabing iintayin pa namin 2/3 of vote? Hindi na namin tatapusin yan. Makita lang namin yung ebidensya, solve na kami doon. Di ba? Kasi pag nakita yung ebidensya na yan, ewan ko lang, yung mga senador na yan bumoto sa mali. Nakanood ng taong bayan. Tignan lang natin. Di ba? Tignan lang natin kung mapasa pa sa kasi obvious naman eh. Kaya ayaw nyo pabuksan yung impeachment court. Ayaw nyo pabuksan ng impeachment. Ayaw nyo magsimula ang pag-o-open ng bank account. Yan naman ang tanging dahilan eh. Kaya sandamakmak ang pagharang. Biro mo sa makakita na ito. Hanggang ngayon pinagpapasapasahan. Only in the Philippines at only in the 19th Congress yan. Ganon sila kabobo. Ganon sila kabobo. Only in 19th Congress yan. Wala nang iba. Wala nang iba.